Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa atin pong usapang eleksyon at idiretso na po natin agad sa atin pong unang katanungan. Kags Butch, Kags Marie and Cap, ano po ba yung effect ng atin pong magiging local election sa serbisyong barangay po? Ngayong hindi na po sila makakakilos kapag sila po ay naghain na po ng COC sa dates po na binanggit natin kanina, October 1 to 8. Kags Marie, o ano yung experience natin, ano? Sa akin, yung experience ko kasi wala namang gaano kasi kung ang konseho sa city, halimbawa, tumatakbo mga konsehal tsaka mga mayor, nakalatag na naman ang kanilang programa. Hindi naman para magkaroon ng pagtigil ng pagbibigay ng serbisyo. And in fact, dumadami pa nga eleksyon. Dumadami pa ang serbisyo. So, pinapatawag si Kapitan, pinapatawag po ang mga hagawad para kasama sa pagdisibit ng ganito, ganare, ganoon. Marami na po lumalabas na yung mga last year na ginawa nilang project. Ang kanilang mga speech ay yung mga kanilang mga performance na, yung mga nagawa na. So, para sa akin, hindi naman masyadong mawawala na magkakaroon ng stoppage sa pagbibigay ng serbisyo. Except, of course, sa konsihal, hindi na sila pwedeng makapagpasa ng ordinansa. Ganon din naman sa Kamara, sa congressman, tsaka sa mga senador. Pero yung executive branch, they are still expected, yung sa executive branch, to function as an executive body or as managers of their community or city. Yun po ang expectation. So wala lang masyado, malalim lang masyado at mabilis lang magkakaroon lang ng maraming political junkets at maraming politika na pag-uusapan ang from now until next year. And as long as appropriated and kasama po siya sa inaprubahan na annual budget ng mga nakaupo po, kasi ang local election, that is very particular sa city government or munisipyo, municipal or yung province, as long as allocated na po yan, appropriated na po yan, hindi pwedeng gawing dahilan ng eleksyon para hindi ibigay po ang serbisyo sa kanilang mga mamamayan. Kung ang tinatanong nyo po, maapektuhan po ba ang serbisyong barangay? Hindi po. Dahil po, una po sa lahat, gaya ng sinabi ko, as long as it is already approved by the council, by the city council, by the municipal council, and the provincial council, tuloy-tuloy po yan. Wala pong dahilan para i-hamper po ang kanila pong mga serbisyo pagdating po sa kanilang mga pinagsisilbihan. Kags, nasingit lang ako. Pasensya na, Kap, ha? May tanong lang ako kay Kags Marie kasi nung eleksyon, yun nga yung serbisyo alam namin na naandyan pa rin. Bibigay pa rin po sa inyo, wag ho kayong mag-alala. Pero dahil nga political year, election year, para sa mga nakaupo sa taas, ang napapansin ko lang dyan, Kags Marie, di ba, tayo mga hagawad, napuput on the spot tayo eh. Kung sino mga susuportahan, ilalapitan na tayo ng mga tatakbo, ng mga incumbent, pati na rin yung mga nais na pumasok. Kaya yan, siguro mga hagawad, mga kapitan, pinag-iisipan talaga yan sapagkat mahirap na yung galaw na amateur, especially sa politika. Ayaw nating magkasiraan ng relationship sa mga nakaupo. At syempre sa mga papasok. Ha? Ano pong tanong Ganun nga, kung naramdaman mo yun na put on the spot ka ng mga nakaraang eleksyon. Palagi naman, Kags. Actually, ang mga barangay officials, pagdating ng mga ganitong mas mataas na election sa atin, lagi talagang napuput on the spot talaga. Hindi lang tayo mga kagawads eh. Mas lalo po ang mga kapitan. Yes. Tama po ba, Kap? Medyo tama po. Tama po. Hindi medyo. Tama. Opo. Kaya nga po mga kabarangay, ito pong local election po na darating. Ito na po yung about na naman sa mga mayor, vice mayor. Ito po talaga, madalas na naman natin makikita talaga to. I'm not saying na pero ito yung general na nababasa natin, Mapa News. Very critical lagi ang panahon ng election. Lalo na
kapag nakapag-file na po sila ng kanilang candidacy. Pero Kags, may itatanong lang po ko at siguro maganda na may input dito si Kap pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo, yung pagpo-provide. Kasi papasok dito yung election ban. So, papaano po yung na-appropriate na siya, na-approve siya, pero nakasama na siya sa election ban, hindi na po ba mailalabas yung pondo pag ganito pong senaryo? Okay. Okay. Sa pagkakaalam ko, though, hindi ho ako, don't take it as 100%. Sa pagkakaalam ko, basta nakaprograma po ito, pwede pong ilabas to. As long as nakaprograma. Magkakaroon lang ng pagbabago mismo doon sa araw o doon sa mga araw na binigay sa inyo para mangampanya. Pero before doon, kahit next year, bago umabot yung dumating yung 45 days na campaign period ng local, tuloy-tuloy lang ho yung serbisyo. Ganun din sa, kasi syempre may budget hearing, meron pong pagpasa ho ng budget, kahit sa nasyonal, senators and congressmen. Na pipirmahan po ni BBM, ni Presidente, tapos usually it happens during December to January. Ganun din po yung ating ganun din po yung sa local, minsan may October, November, pinapasa po yan, kahit tapos nang nakapag-file ng candidacy. Basta naka-budget po, basta nakaprograma, nasa AIP ng local, tuloy-tuloy po yun. Titigil lang po yun. Like, kasi may nakasuhan po yan, yun namigay po ng namigay po sa isang, hindi ko maalala kung governor po pa to, namigay po para sa tricycle ng mga ayuda. Pero ginawa niya po ito, pasok po doon sa 45 days. Yun, nakasuhan po siya doon. Hindi po, na-disqualify po yung, yung isang gobernador po. Pwede nyo naman po i-google yun. Pero kapag labas doon sa 45 days na campaign period, I think tuloy-tuloy lang ho yun. At makikinabang real talk. Talaga naman nakikinabang kag-export siyang barangay dyan. Dahil dumadami yung bumababa sa barangay. Marami. Okay. Unless, bangkala. Pagkalaban po, hindi ho, Correct. minimize lang. No, binababa, hindi na dumadaan sa kapitan o sa kagawad, diretso na sa tao. Diretso na. Kaya dito talaga papasok up yung bangkala tsaka yung kakampi. No? Ayan Ayun mga lang yun. kabarangay. Na-real talk tayo ni Kap. Kaya naman po yung mga, mas maganda ngayon tong panahon na to mga kabarangay dahil national and local elections. Definitely, mas marami pong programa tayo na makikita at mas mararamdaman. Dahil po, sabi nga nila, talagang ginagamit po na advantage para sa mga nakaupo at sa mga hindi naman po, talaga namang mapapatosgas. Opo. Maraming salamat po dyan. Ngayon naman po, Tagbalik sunod salita. po na katanungan po natin, given po yung impormasyon na meron po tayo ngayon, ano na po ba dapat yung maging kilos ng barangay ukol po dito? Para po sa ating mga incumbent, pati na rin po sa ating po mga aspirants. Okay. Ako kasi noon, marami akong pagkakamali. Kumampi ako dito, kumampi ako doon. Ayokong mangampanya para dito, kaya napilitan ako. So ako hindi man ako nakaupo ngayon at tayo ay ordinary journalist lang dito sa barangay tayo. So para sa akin wala naman akong susuportahan. Neutral ako sa lahat. Kung sino ang gusto ng tao ngayon at wala akong utang na loob kahit kanino sa mga nakaupo ngayon. Kaya titignan ko lang, watch and see lang ako kung ano mangyayari sa aming komunidad, sa aming barangay tsaka city. Yun lang sa akin. Hindi ko advice po sa inyo yun kasi nakaupo ho kayo eh. Kayo po, ano po may kokomento po ninyo dito? Alam mo, mahirap mag-comment dito eh. Hindi, sa totoo lang kasi mga kabarangay, very technical po ito kasi dapat ang barangay should be non-partisan. Partisan, yes. So, kapag kayo nakita na actually magre-real talk na naman si Kap dito. Pero yun ang sinasabi ko mga kabarangay. For me, it's hard to say something about this topic dahil unang-una po yung kilos po kasi is yun nga po, according to law, the barangay should be non-partisan. And I rest my case. Yan. Okay. Kags Butch.
Real talk. Yes po. Hindi. Opo, tama. Non-partisan ng barangay. Pero siyempre may personal kayong malapit kayo kung sino yung mga kumakandidato o sino yung mayor, personal lo yun eh. So, pero siyempre, ang barangay, bilang kayo yung representante ng isang barangay, like for example, ikaw yung kapitan o ikaw yung kagawad, hindi mo pwedeng officially na, dito ako sa ganito, ganyan. Kasi non-partisan, supposedly, quote and quote. Pero, ganito lang po yan. Tayong mga barangay officials, hanggang SK officials, magtrabaho lang. Okay? Yung politics, yung bibigay ng mga politiko na sa local government, sa LGU, o sa aspirants na gustong tumakbo sa LGU, ano na lang ho yun, bonus na lang ho yun. Pero kung alimbawang nakaprograma sa inyo, tandaan nyo, kayo pa ang liligawan ng mga politiko, kayo pa pupuntahan, kayo pa ang susuyuin. Dahil meron kayo may ginagawa na kayo in place na yung inyong programa at mga proyekto Kayo ay sa kapakita nyo sa mga politiko na united kayo, naku, maniwala kayo sa akin. Pupuntahan kayo ng mga yan at sasabihin. Kasi katulad sinabi ni, ano ko lang, though hindi verbatim, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Ang sabi niya, ang unang-unang nakakaalam ng problema ng community natin ay ang mga barangay. Pangalawa, ang barangay ay ang makakapagsabi. Pwede niyo hong tingnan to, sinabi niya to pagkatapos bumoto sa barangay elections. Ang barangay ang pwede magsabi kung ilang boto ang kayang ibigay sa inyo. Ang barangay captain saka mga kagawad at mga SK. So, ibig sabihin, tayong mga barangay officials, palakasin nyo yung poder nyo. Palakasin nyo yung ginagawa nyo at paramihin nyo yung taong natutuwa sa inyo through public service. At maniwala kayo sa akin, kayo paliligawan ng mga politiko. Hindi kayo non-partisan, sila lumalapit sa inyo Di po ba? Ayan, alam mo, sige Kap, since nag-real talk si Kap, ipasok na rin natin ito mga kabarangay. Alam nyo, ang pinaka-real talk dito, ang magiging dapat na kilos kasi ng barangay supposedly is open to everyone, whether incumbent yan or aspirants, to give the people the right choice kung sino yung pipiliin nila, kung ano yung mga, kasi may mga pagkakataon kasi na, dahil kalaban yan, hindi natin pwedeng samahan, yun ang nangyayari, nagkakaroon po ng kulay pagdating ng election period. Pero ito rin kasi yung pagkakataon naman para sa mga incumbent at aspirant na talagang hindi na tayo yung minamanok ngayon. Tayo naman ngayon yung magmamanok. Kasi dito magre-rely kung sino yung mananalo, malakas ako kay ganito, kay ganyan. Alam natin yan mga kabarangay na etong local election always matters pagdating po ng barangay election. Dahil talagang may epekto kung ano yung magiging resulta. Kasi whether we like it or not, talagang may kulay po talaga, lalo na sa politika dito sa Pilipinas. Tama ba, Kags Butch? Wala na akong madadagdag doon. Talagang ang galing talaga ni Kap at saka ni Kag. So, sa akin, sang-ayon po ako sa lahat ng sinabi ng ating pinagpipitangang Kags Mori at Kapitan Dondon. Ayan po, maraming salamat po. At sana po mga kabarangay, marami po kayong natutunan at napulot na aral po mula po sa episode po natin ngayong araw po na ito. Maraming salamat po Kags Marie, Kags Butch at Kap Dondon. At maraming salamat mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ni Kags Marie Formentera Ferrer, ni Kap Dondon Francisco at ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang Bigay ng aral sa sa barangay mga kagawad tayo. at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.